Isang pari ang nagmisa sa isang government office sa Visayas Avenue at nang magmisa siya, napansin niya napakarami ang nag-attend ng Ash Wednesday Mass. So, kaya sabi niya, meron po, dahil nag-iisa siya, sabi niya, meron po ba ritong lay minister sa kanilang parokya? At merong nagtaas na isa. Sabi niya, during the imposition of ashes, tulungan niyo lang po ako, brother, sa pagpapahid ng abo sa noon ng ating mga congregation na bahagi ng banal na misa. So, nung dumating na yung sandali ng pagpapahid ng abo, sabi ng lay minister, ano po ang gagamitin nating formula? Kasi meron pong dalawang formula yon. Sabing ganon nung pare, sabi niya, dahil wikang Ingles ang misa, nawawala eh. Dahil wikang Ingles, sabi nung pare, ito yung sasabihin, you are dust, and to dust you shall return. Okay, umalis yung lay minister, mamaya bumalik. Ano nga po uli, Father? Kasi may edad na yung lay minister. Ano nga po uli, Father? Medyo mahaba yung naibigay ko sa'yo. Yung maiksi na lang, repent and believe in the gospel. Dahil umalis uli yung lay minister na may edad na, mamaya bumalik uli. Sabi niya gana, Father, ano nga po uli? Sabi ni Father, nakalimutan mo na naman. Tapos umalis na siya. Tapos nagtataka habang nagpapahid, yung hindi na bumalik. Pero nagtataka siya, ano kaya ang sinabi niya? You are dust and unto dust you shall return, or repent and believe in the gospel. Lumapit siya para magpapahid ng abo, yung pare doon sa lay minister. At nung sinabi sa kanya, sabi nung lay minister, nakalimutan mo na naman. Tapos, binagyan siya ng abo. Nakalimutan ang ating salitang magic word para sa ating pagninilay. Ang ating ebanghelyo, 2 ulit pong binabanggit ang salitang naalala. Naalala nila. Naalala nila na sinabi ni Jesus na nung muling mabuhay siya, sinabi niya ito sa mga Pariseyo at mga skriba at pinuno ng sambayan ng Hudyo na sa 3 araw itatayo niya ang templo. At naalala nila nang binabanggit ni Jesus ay hindi na ang templong bato, kundi mismong si Jesus ang bagong templo. Siguro magandang pag-isipan natin, ang panahon na ito ay panahon ng Kwaresma. Ang panahon na ito ay pag-alaala. Pag-alaala sa 2 bagay. Ang mga kakulangan at kagandahan na nagawa na natin sa buhay. Kapag tinanong tayo ano ang sentro ng paghahandang ito na ginagawa natin sa isang simbahan, ito po'y paghahanda sa celebration na tinatawag na Paschal Mystery. The Passion, Death, and Resurrection. Ang Lenten season ay magtatapos po kailan? Pag tinanong tayo, nagtatapos po ito kapag sinelebrate na po yung first celebration in the Triduum. At ano po yon? That is the Mass of the Lord's Last Supper. Paano kayo nakakasigurado na ang inyong dinadaluhan is the Lord's Mass of the Lord's Last Supper? Ito lang po ang katanging misa sa buong taon na may paghuhugas ng paa. At kapag walang paghuhugas ng paa, ang inyong dinadaluhan, hindi po kayo umaattend ng first day. Minsan tayo mga Pilipino, mag-a-attend tayo niyan, tapos magbibisita iglesia tayo. Pero hindi na tayo a-attend ng Veneration of the Cross, hindi na tayo a-attend ng Easter Vigil. Kaya po siya tinawag na Triduum, kasi yung 3, isa. Ang maten ng una, dapat a-attend hanggang katapusan. Kaya po, kung mag-a-attend po kayo, yung paghuhugas ng paa, ay mag-a-attend din kayo dapat sa susunod na Veneration of the Cross, at Easter Vigil. Sa panahon na ito, huwag nating kakalimutan na ang unang palatandaan sa pagpasok ng Kwaresma, totoo naman talaga na lahat tayo ay galing sa lupa, na lahat tayo ay magbabalik sa lupa. At makakabalik lamang tayo sa naglikha sa atin mula sa lupa kung tayo, yung sinabi ng pare, repent and believe in the gospel. Tama ang pangatlong formula na ginamit ng lay minister. Nakalimutan mo na naman. Lagi nating nakakalimutan na hindi tayo ang boss,
kundi ang ating Panginoon. Sa panahon ng Kwaresmang ito, balikan natin ang sandali ng pasasalamat na sa kabila na tayo ay mahina, patuloy tayong hinihimok ng simbahan na magtasa. Hindi ho ba ang panahon ng Kwaresma ay panahon na para tignan kung kumusta na ang ating binyag? Kaya po ang sakramentong focus ng tinatawag natin Lenten season is the sacrament of baptism. Hindi ho ba kayo nagtatanong kung sa bago po mag-pandemic, meron tayong holy water at lahat ng simbahan, pagpasok sa lahat ng simbahan ay meron pong holy water. Ang holy water na yan ay tinatawag na tubig ng binyag. And every time we attend the Mass, and every time we put our two finger and make the sign of the cross, we should ask ourselves, kumusta na ang pagiging binyagan? Huwag nating kakalimutan na sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, tayo ay naging mga inampong anak ng Diyos. Sa misa po, ang misa ay laging pag-alaala. Pakinggan nyo mamaya, several times na babanggitin ang salitang remembering. Sapagkat sa misa ay pinakikita ni Jesus, nag-iwan siya ng kanyang katawan at dugo upang wag nating makalimutan ang dakilang pag-aalay niya sa sanlibutan. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang